Sa harap ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, ay ang pinaigting din na hakbang ng pambansang pulisya sa mga pasaway na pulis. Git ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mananaig ang disiplina sa kanilang hanay. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Rest assured that the Philippine National Police will do its job to cleanse its rank. No cover up, no whitewash, such that our effort in cleansing our rank and to discipline each and everyone and to ensure that everybody is accountable for what they do and what they do. Ito ang tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa gitna ng sunod-sunod na pagkakasangkot ng ilang pulis sa iba't ibang krimen. Batay sa datos ng PNP Internal Affairs Service o PNP-IAS, kabilang sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis ay ang pagpatay, carnapping at pagnanakaw. Sinabi pa ng hepe ng pambansang pulisya na hindi nagkulang ang organisasyon sa pagdisiplina at pagpapataas ng moral ng mga pulis kagaya ng pagbibigay ng dagdag sahod ng Pangulo. Actually, it will fall from two internal disciplinary mechanism of the Philippine National Police. Nandun yung preventive, yung una, yung pangatlo ay restorative, yung pangalawa, kalagitnaan is punitive. Umaandar yan. That's why yung IDMIS, meron tayong system. The IAS is part of the IDMIS and we're making some adjustment and all or coordination with the NAPOLCOM sana para makasama na rin sila doon sa system. It's a system. Dismayado daw si Nartates dahil sa mga kasong kinakaharap ng ilang tiwaling pulis. In spite of all the moral boosting na binigay sa atin, lalong-lalo na ng ating Presidente, Pangulong Ferdinand Marcos, binigay na. Nag-increase ang ating salaries and allowances, nag-increase ang ating capabilities through the giving of funds, particularly the capital outlay for training and for other capability. Nagpapasalamat tayo, and despite of that, ay meron pa rin. Well, if we're looking at the data, kukunti lang naman ito, but nakakalungkot na meron pa rin. Samantala, ipinagmalaki naman ng PNP ang pagbaba ng krimen sa unang buwan ng 2026 kumpara sa January 2025. Batay sa datos ng pambansang pulisya, nasa 24.32% ang ibinaba ng 8 focus crime na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, carnapping of motor vehicle at carnapping of motorcycles. Ibig sabihin, mula sa 3,236 na mga krimen na naitala noong January 2025, nasa 2,449 na lamang ang naitala nitong January 2026. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.